Next exercise, we'll do flood impact assessment. So, paki-open lang po yung exercise 10 sa training materials. Then, paki-open po yung manual. So, this is an example of flood impact map from United Nations Satellite Center or UNOSAT. It shows you the extent of flooding. Then, due to severe tropical storm Christine, then it shows you the affected na mga households as well as population. So, ang question natin ngayon is, what makes a map a flood impact map? So, a flood impact map doesn't just show where the water went. Kasi kapag naka-delineate lang yung flood extent map lang yon. So, ang tanong is, ano yung impact ng flood extent na yon sa households, sa economy, sa population, and so on. So, yung flood impact map, therefore, it visualizes the consequences of the flood on people, land, infrastructure, and systems. Sino and ano yung affected ng flood? Gaano kalala and saan? So for this exercise, we'll do flood exposure mapping sa population. So si PhilSA po, nag-upload ng mga ino-operationalize naming flood extent maps sa Humanitarian Exchange Data or HDX. I want you to download the flood extent maps dito po sa link na ito. Paki-open po yung manual, then naka-highlight po yung website. May napansin ba kayo? Parang mahaba siya, tama? Ito ba? Pares ba tayo na napansin? Pati Leyte, Samar, nahagip. Tama ba? Okay. Kasi, ganito yung daan ng Sentinel-1 sa Pilipinas. So, this is an internal file. And may pinangalanan po namin sila. Ito, A-strip. So, yung strip covering Cebu, D-strip po siya. And alam po namin kung kailan siya dadaan sa Pilipinas. Okay po? So, pag dumaan po yung satellite dito yata pababa siya, descending siya. Magpipicture dito. Sobrang bilis na yung pagdaan ng satellite. Picture dito, picture. Kaya, yung isang buong strip yung meron tayong image. Okay po? So, kailan po yung next capture based dito sa table na to, kailan yung next capture sa Cebu? Hindi kita. But today, meron po. So, ang capture sa Pilipinas, it's either 5:45 a.m. or 5:45 p.m. Okay? Next po tayo. Paki-download naman po si High Resolution Population Density Maps plus Demographic Estimates dito po sa link na to. Pakihanap po from the manual. Then, i-download po natin si General 2020 dataset. Sundin lang po natin yung manual, CSV. So, sa page 11, paki-download si Philippine General 2020_CSV.zip. Then, supposedly, mag-install po tayo ng plugin na Quick Map Services, pero hindi na po dahil ginawa na po natin to during first day. Then, mag-add lang po tayo ng base map. Again, gawin na lang siguro natin na Google Satellite po, no? Tama ba? Or, kung mas malinis ang gusto nyo, pwedeng Google Road. Okay? Ganito yung pag niload natin, ganito po yung makikita natin, no? I-load naman natin si population. So, si population, iba po yung gagamitin natin. Add layer po tayo. Add the limited text layer. Ito po ay CSV.
So far po, ang ino-open natin ay vector and raster. But this one is CSV or Excel. Then, pag bubukas po nyo, delimited text layer po tayo. Next po natin, so kapag open na natin si population density, ganito po, make sure lang po, doon po sa tatlong button at tatlong tuldok, paki-open si Philippine General 2020 underscore yung CSV. Dapat yung file format niya is CSV. Then sa point coordinate, sa under ng geometry definition, pakilagay sa X field si longitude and sa Y field si latitude. After that, you can click add, then close. Ito. Pares lang po yan, sir. May nakapag-open na po. Ayan. So, dapat tuldok-tuldok po yung lalabas, no? Mabigat po yung file, no? Kaya naglo-load tayo, di ba? Buong Pilipinas po ito. So, ang next step natin is i-clip lang natin doon sa kung saan tayong merong data ng flood extent. Okay? Papaliitin natin yung file. Yun yung next step natin. Okay? So, ngayon, masyadong malaki yung density, population density, no? Ganito, pag sinoomin nyo, please don't zoom in kasi matagal. Kapag sinoomin nyo siya, mga bilog-bilog siya. So, ganyan siya. Parang ganyan. So, meron tayong flood extent na pula. Then, merong mga points. Estimate around 1.9 person per point. So, intersect naman natin yung flood extent and population density. So, you can click vector, geoprocessing tools, then intersection. Tapos, sa taas po sa input layer, pakilagay po si Philippine General 2020. Then sa overlay layer, si flood extent. Then click run. So sino yung, may nakapag-try na mag-run? Okay, error po ba? Error. So you might experience this in the future. Kung mag-a-analyze kayo ng mga province level o region level, common siya sa mga malalaking areas, ganyan, invalid geometry, no? So, ang gawin po natin, kailangan nating gawing valid yung geometry. So, kailangan po, punta tayo sa processing toolbox, fix geometries. So, in the future po, kung maka-experience kayo ng invalid geometry, i-fix nyo lang po yung geometry. Okay? So, ang may problem ngayon is si flood. Paki-fix po yung geometry ni flood extent. Sa processing toolbox po ito. Ayan. Huwag na lang po natin i-zoom in. Fix geometry, sir. Okay po. Sige po. Okay. Si ma'am, na po ni ma'am, na-clip niya na. Na-fix niya na and na-clip niya. So, sa mga na po, Kapag nakapag-fix na po kayo ng geometry, balik po tayo dito sa intersection. Then, yung input natin, si Philippine General 2020. Then, yung overlay po, palitan na natin, gawin na natin fixed geometries. Okay, sino po yung tapos na? 87% kay sir. So, ito po, hindi po talaga ako nagbigay nung nakaklip na. Kasi ito po yung pwede nyong gawin sa mga respective na LGs po natin. Dapat ito po yung lalabas na result. Doon na lang sa kung saan tayo merong flood extent. Next step na po. So, pwede natin siyang i-export and save as save feature. Then, paki-save na lang po doon sa folder ng exercise 10. Yung intersection po yung isa-save natin.
right-click, export, then save features as. Pwede nyo na rin po siyang magamit in the future. Yan na lang po yung gamitin nyo, yung intersection for for population density kung i-replicate nyo po to for future flood events. After that, after saving, we can do the basic statistics. We want to know kung gaano karami yung affected population due to flooding dun sa area na yon. So, pakisunod na po yung next steps sa manual natin. Bali po yun ay vector, analysis tools, then basic statistics for fields. Any file name, let's say population density underscore Cebu. Yung field to calculate po is yung Philippine General. Bali po, pag inopen natin yung attribute table, nandun po under ni Philippine General yung genera yung estimated number of people or population. So, meron po tayong affected people na 99,182, then 11,000 children, no? Thank you for that statistic. So, 99,000, yan yung potentially affected people by flooding due to the combined effects of Typhoon Basyang and the shear line during yung flooding in February 9, 2026. So, yung PILSA, yung latest na nire-release ni PILSA is hindi lang flood extent. Ginagawa na rin namin siya for affected rice and affected crops. Yun na po yung latest na nire-release namin. So, example po ito. So, meron tayong flooded non-rice, then flooded rice. Okay? So, hopefully you can do this in the future, no? Sa mga respective na LGUs natin. So, let's say, pwede nating i-clip lang for Bohol. I-clip lang for entire Cebu province, yung flood extent as well as the population density. Then, you can also try the affected children, affected women, and so on. Available po yung lahat dun sa mga link na in-access po natin. Okay po?